Good morning, my dear brothers and sisters. Happy Easter po muli sa inyong lahat. And as we celebrate the sixth Sunday of Easter, we know every second Sunday of May here in the Philippines, we remember, we give thanks, we honor, and we ask the Lord to bless all our mothers. Sa mga nanay po na naririto, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. Nasaan po ang nanay ko? Parang nasaan ba si Mami? Nagyun, ayan. No? Happy Mother's Day, Mami. No? May special mention siya, nanay ko siya. No? Sa inyo po, salamat po sa inyo pong patuloy na pag-aaruga at pagmamahal sa amin. And how timely it is that as we celebrate Mother's Day, as we celebrate later on, you will be going out as a family, and I know it has been a constant experience of us that we meditate and reflect today the gift of our companions, ang biyaya ng pagiging isang kasama. At tiyak nga po, gaya nga po ng aking nasabi, ay lahat ho tayo ay napapaloob at nararanasan ho natin paano nga ba maging isang kasama. Parents, our mothers and fathers are companions to one another, companions in life. The parents and their children are companions. We, your shepherds here, Monsignor Rolly and myself, you are our companions. Your friends are your companions. Your office mates, your cliques are your companions. And while it is good that we say that I am a companion, it is far better to ask, am I a good companion? Mabuti ba akong kasama? And you know, my dear sisters and brothers, going back to the readings today, most especially to our gospel today, for many times, the Lord Himself, in His last days with His disciples during that Last Supper, Jesus would, in many ways, would like to deepen this appreciation of Him and His disciples, that I won't leave you orphans. I will give you another advocate to be with you always. He then says, you know Him because He remains with you and will be in you. Malinaw kay Jesus ang matibay at malalim na pagsasamahan, na kahit ba ako ay aakyat sa langit, alam ko na patuloy pa ring mararamdaman ninyo ang aking presensya. Mabuti pa din akong kasama. And how are we to describe this enduring presence of our companionship? We go to our first reading. Another expression of companionship. Here comes Philip visiting the Samaritan community. And if we shall describe Samaria back then, Samaria was not really a good place. It was a ghost town. It was a place of fear, panay gera, panay nega, panay kasamaan. But then the presence of Philip as a companion says a lot to them, na kahit ba naghihirap kayo, o ito ako, kasama nyo pa rin ako, para makilala ninyo si Jesus, para maniwala kayo sa Diyos. Kahit ba nahihirapan ng komunidad, then here comes Philip assuring his companionship to these people. And we've heard how Peter and John also visited Samaria, and how through them they've received the Holy Spirit. Isang tanda muli ng pagpapatibay at pagpapalalim ng pakikisama ng bawat isa sa kabila ng lahat. At hindi lang po iyon. They have received Jesus, they have also received the Holy Spirit.
all the more companions will be there to be of concern to our growth. Ang tunay at mabuting kasama, iisipin lagi ano ang mabuti at ang ikalalago mo. And I hope this will be a constant truth and reminder to all of us. Sa ating pong mga mabubuting kasama dito, sana po ang isang iniisip lang natin, hindi lang presensya, kundi sa ikabubuti din na ng iba. Bakit mo nga ba siya sinasamahan? Bakit ka ba mabuting kaibigan? Bakit ka ba nananatili sa taong ito? And I hope you stay because you contribute to the good of one another. And it is assuring as well in the first letter of Peter in our second reading, how companionship comes as well when one learns the faith. To learn the faith in gentleness and reverence to those who ask of us our reason for our hope. Kinakailangan din po ng mga taong nangangailangan ng paliwanag, bakit ka ba naniniwala ng isang kasama at kasapi na nakikiisa sa kanila. And while we continue to hear from our Gospel from the 14th chapter of John, as I've said, this has been the heart of Jesus. I will never leave you orphans. I will send someone to be with you. I am with you. And isn't it that a sweet and even a consoling reminder na oo nga, hindi pala ako nag-iisa sa buhay na ito. Oo nga, may kasama ako sa buhay na ito. Na yung kasama ko pala, tuturuan akong lumago at yung kasama ko, hindi ako iiwan. My dear mothers present here, those joining us online, if we are to think of good companions, kayo na ho iyon. Sa June po, yung mga tatay naman, huwag kayong mag-alala. No? Good companions din ho kayo. No? We've been blessed how our own experience of mothers were or are to us until now. Yung mga nanay, no? Kahit ba magmukhang siramplaka yan, kakapaalala sa atin, gumising ka ng maaga, kumain ka ng tama, mag-aral ka, huwag kang magpagabi. No? Sa mga asawa po ninyong paborito nyong bulyawan, no? Huwag makikipag-inuman, huwag cellphone ng cellphone. No? Companionship po yan. Ginagawa lang ho nila yung kanilang pagiging good companions. Mabuting kasama ho ninyo. Para ho makita natin, ay, oo nga, no? Medyo humihina na pala ang katawan ko. Hindi na pala ako nagkakaroon ng quality time sa pamilya ko. Kaya, as what Peter, John, and Philip did to the Samaritan community, they were companions to let them know you have to grow. And even how we appreciate the presence of parents, of mothers, in their enduring presence. Na kahit saan ho tayo mapunta, saan man, ano man ang ating gagawin, mothers will be there to let us feel and to remind us, you are not an orphan, my child. You have a mother. No? Dahil po nandito ang nanay ko, ganyan na ganyan ho yung nanay ko. No? Niti po hong araw-araw na nagmimisa ako dito, makitang lang niyang ilang beses na akong nagpupunas ng mukha ko. No? Magme-message na yan mamaya, anak, mainit. No? O kaya kapag ka nakikita nilang ang mata ko ay lumuluwa na, no? Hindi ka na naman natutulog. No? No? Hindi ka na umuuwi. Kahit man ho ganun ang ilang paulit-ulit, laging paalala,
Sinasabi sa akin na marahil ng aking nanay, kaya nga ako nanay mo eh. I give you my enduring support. Kahit man ho umalis ako, no? Mapa ibang bansa, mapa saan dito sa bansa, nasaan ka na, no? Safe ka ba dyan? No? Ayan. Isang paalaala of once more an enduring presence. And let us be challenged by that, my dear sisters and brothers. How we are as good companions. How we are ensuring one another that sweet phrase that I am with you, I stay with you, I journey and live with you. That phrase, I am with you. I am a good companion. Isang kasama na hindi lang naririyan, kundi isang kasama na nagbubukas ng ating paglago. Isang kasama na sinasabi sa atin na, I will never leave you an orphan. Good companions assure enduring support and enduring presence. It is our prayer to you, dear mothers, to all of us, my dear brothers and sisters in Christ. Before Jesus left his disciples, he left that good news. I will be with you. I will be in you. I will never leave you orphans. Dahil ganyan siyang magkabuting kasama. Hindi lang naririyan, kundi sinasabi sa atin ano ang ikababago natin, ano ang kilala-lago natin. And let us be assured of that constant presence. Wherever we are, whatever we do, whatever we are doing, keep in mind that God has never left you. That He is there as an enduring presence. Wherever you are, whatever you do, whatever you are doing, always bear in mind that Jesus and His Father will be there to stick with you, being with you, sharing life with you, blessing you with His presence, your ever good companions who will never leave you alone. Ang Diyos na hindi nang iiwan, ang Diyos na nagpapaalaala, at si Jesus na palaging nagpapalakas ng loob sa bawat isa.